Magandang araw po muli mga kapatid, minamahal, mga kapatiran at mga kamag-anak, kaibigan, samantangan kayo naroon sa oras na ito. Purihin natin ang Diyos at muli ay oras upang tayo po ay matuto, makapakinig ng mga banal na salita ng Panginoon na patuloy na magpapalakas sa atin, magdudulot sa atin ng kaginhawahan, magbibigay sa atin ng dakilang pag-asa, kasiyahan, kagalakan, at pagpapala, paggabay ng Diyos. Pagkat dito nga po talaga tayo tuturuan upang maging matagumpay ang araw-araw nating buhay sa mundong ito. Salamat sa Diyos sapagkat hindi niyo pa tayo iniiwan at hindi tayo pagkukulangin sa lahat ng bagay na may kinalaman sa ating mga ginagawa sa araw-araw. Siya po ang ating dakilang provider. He is our strength, He is our healer, He is our everything na napakahalaga na bigyan natin ng pansin. So sa araw na ito ay maririnig po natin yung katuruan entitled Correct Path Towards a Better Life. So makita po natin yung buhay ng isang disipulo, particularly po si Pedro, na tinawag po siya ng Panginoon upang maging disipulo. At isa po rin siyang isang matapat na lingkod ng Diyos. Is a very bold, like Paul, very bold follower of Christ. At hindi naman po talaga masasabi na siya po ay naging perfect yung kanyang journey sa kanyang pagsunod sa Panginoon. Dahil po meron pong may mga kahinaan din na dumating sa kanya. At makita po natin mamaya na bakit napakahalaga yung better life. Sapagkat dumating po kay Pedro na umiwas po siya dun sa landas na itinuturo sa kanya ng Panginoon. At matatagpuan po natin na it is not the correct path ang tinahak ni Pedro nung siya po ay humiwalay sa Diyos. Kaya the correct path towards a better life is following Jesus. Kaya yan po ang ating tema sa araw na ito. At ang tunay na paggabay ng Diyos ay sumaatin hanggang sa simula at matapos ang pag-aaral na ito. So basically, ang purpose po ng mensahe ito ng ating Panginoon sa kanyang pagtawag sa bawat isa sa atin ay katulad ni Pedro is to bless you, to make you something good, and to be a blessing to others. Yan po yung purpose na ating matutunghayan sa kabuuan ng ang mensaheng ito, na kung saan ay ang bawat tao na tinatawag ng Diyos ay meron pong napakabuting pakayang Diyos upang tayo ay pagpalain, upang tayo po ay gawin tayo na mas mabuti kaysa sa dati. Yun po yung, di po ba, na kung saan ay sa marahil ay hindi natin alam kung ano ba talaga ang purpose ng buhay, kung ano ba talaga ang magiging kinabukasan natin. Ang Diyos po, pagka tinawag po ang isang tao, ay unang-una ay pagpalain tayo, maging mabuti tayo na nilikha niya sapagkat gagamitin niya tayo. So gagawin niya tayong isang something good, nga, na magiging kagamit-gamit upang maging pagpapala sa iba. So umpisa, pagpalain ka, gawin kang mabuting isang ehemplo o isang mabuting tagasunod niya, pagpalain ka ng husto upang maging pagpapala ka sa maraming tao. So, yung pong ating isa sa mga reference diyan ay dito sa Mark 1:16 to 18. So, sabi po diyan ni Mark, as he walked by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea, for they were fishermen. So, mostly po, nung mga naging disipulo ng Panginoon ay nasa lowly level of society po sila, mga fishermen, tax collector. Yan po yung karamihan sa kanila na hindi naman talaga, kumbaga, hindi mo asahan na magiging great disciples ng Panginoon at masulat ang kanilang pangalan doon sa Biblia.
Then Jesus said to them, "Follow me, and I will make you to become fishers of men." They immediately left their nets and followed him. So ito po yung napakagandang nangyari sa mga unang tao na tinawag ng Panginoon. Si Simon called Peter and Andrew, his brother, ay mga mangingisda po ito. Sila po yung unang inayanyayahan ng Panginoon upang sumunod sa Kanya. At napakaganda na po naman ng kanilang response. So sila po ay immediately, they left their nets and followed him. So ibig sabihin ay binitawan nila antimano yung kanilang profession o yung kanilang hanap buhay bilang mga mangingisda at sumunod kay Kristo. So doon po ay makita po natin na wala pong pag-alinlangan doon sa dalawa nung sila po ay sumunod. When Jesus called Simon, He told him, "Follow me and I will make you." Gagawin kita. Ibig sabihin, may magandang plano ang Diyos. The point here is this: Jesus will make of you something good if you follow Him. Many people, they are busy in their lives to achieve certain things and certain goals. But they forgot that themselves, they cannot do anything for themselves unless Jesus do that for them. So specifically, pagka tinignan po natin dun sa aspeto ng talagang ultimate goal ng buhay, kapag ang isang tao ay talagang hindi po na-connecta o hindi nakasunod, hindi nagawang mamuhay ayon sa kagustuhan ng Diyos, lahat po ng kanyang gagawin magiging walang kabuluhan sa mata ng Diyos. Why? Because hindi po ito aayon dun sa dakilang plano ng Diyos o yung kanyang ultimate purpose sa mga tao. So ang tao na hindi po nakagawang mamuhay sa purpose ng Diyos ay magiging walang kabuluhan po yun sa mata ng Diyos. Kaya po, Jesus clearly said the following sa John 15:8, "I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing." So yan po yung talagang ultimate na goal ng Diyos sa mga tao, na kailangan po tayong lahat ay makapakonekta sa Kanya, maiatat sa Kanya, dahil siya po yung pinakamalaking puno at tayo po lahat ay mga sanga. So sabi nga dyan, malinaw na malilaw na kapag hindi tayo nanatili sa Kanya at siya sa atin, ay hindi po tayo talaga magiging mabunga at wala po tayong magagawa sa buhay na ito. Kahit po sabihin natin na nagtagumpay tayo sa ating mga sariling kapakaraanan, pero in the eyes of God, wala po tayong na-achieve sa ating mga sariling lakas, dahil all things that happens in this world should be taken into consideration complying with the purpose of God in the life of every man. So yun po yan talaga dapat natin tandaan doon, na kahit pa sino po sa mundong ito, na kapag hindi po talaga tinanggap yung ultimate purpose ng Diyos sa buhay, lahat pong yan, pagka dumating na po yung ating inventor, yung pagharap natin lahat sa Diyos, tatanungin niya po, para kanino mo ginawa yung mga bagay na yan? Kasama ba ako diyan? Sasabihin sa iyo ng Diyos. So kung hindi nakasama ang Diyos sa buhay ng isang tao, then sa mata ng Diyos, walang lahat kabuluhan yon. So yun po yung mahirap, di po ba? So sa atin, marahil tahimik tayo, sasabihin natin, nagawa natin yung mabubuting bagay, at namuhay tayong mapayapa. Pero without God, still, it will not be sabihin natin katanggap-tanggap sa Diyos, because sa lahat ng ito, dapat kasama natin ang Diyos. Dapat nangingibabaw ang Diyos, sapagkat pag-aari niya tayo. Ang buhay natin, pag-aari ng Diyos. Ang araw-araw natin buhay ay bigay ng Diyos. Ang ating kalakasan ay galing sa Diyos. So hindi po tayo pwedeng mag-isa. So yun po ang talagang totohanan yan. Hindi po talaga pwedeng ang tao ay mag-isa at hindi sumunod dun sa gusto ng Diyos. Dahil yan po talaga ang bakit nilikha ng Diyos ang tao
upang sumunod sa Kanya, upang gumawa na kasama ang Diyos. Hindi po pwedeng isa-isang tabi natin ang Diyos at tayo mamuhay sa sarili nating mga kagustuhan lamang. Pagdating ng dulo ng ating buhay, ano ngayon ang sasabihin natin sa Diyos? Meron siyang purpose sa lahat ng tao na dapat tuparin ng lahat ng tao. So kapag hindi po natin nagawa yon, malaking kalungkutan po yon sa harap ng Diyos pagdating ng araw. Kaya nga sabi rito, if you refuse to follow Him, then you end up with no achievement and no progress in life. So napakalinaw po yan, di po ba? Napakalinaw po yan, sinabi ng Diyos dyan. If you refuse to follow Him, then you end up with no achievement and no progress in life. Kahit naging professional ka, kahit na naging katulad ka ng malalaking businessman dito sa mundong ito, sabihin natin, yung mga oligarchs na yan, yung mga may-ari ng malalaking kumpanya, o mga naging scientist ka, great achiever ka sa mundong ito, without the Lord God na kinilala mo o hindi mo pinaglingkuran, sabi niya, no achievement and no progress ang magiging wakas ng lahat. So malungkot po yung marinig, di po ba? When Jesus called Simon, he immediately left everything and followed him. So napakaganda ng ginawa ni Pedro o si Simon. That impart to us the following: when Jesus is calling us, we are somehow and somewhat busy in doing certain things and our hands are holding something. But when He calls us to respond to His call, we need to leave what is in our hands so we can receive the new things that is preparing us to receive. So kailangan po tayong may bitawan. Paano po ba natin bibitawan ang mga bagay na yan na napakahalaga sa atin, Many, they do not like to give up what is in their hands. But how they will receive the new blessings of God if they are unwilling to put aside what is in their hands? For God to make you something, you need to give up what is in your hand and follow God's call. I'm not telling you to follow Jesus is to leave your job, as Peter left the nets, but to leave the things that you need to leave so you can follow Christ. Ano po ba yung mga dapat nating bitawan? Hindi naman sinabi na bitawan mo yung trabaho mo, bitawan mo yung hanap buhay mo. Ito po yung pinabibitaw sa atin ng Panginoon. You need to leave the things that contradict His will and His word so you can receive the new blessing in Christ. So yung pong mga bagay na kumokontra doon sa kagustuhan ng Diyos sa buhay mo, yun po yung mga dapat mong bitawan. Yung mga maling bagay ayon sa mga salita ng Diyos, yung mga maling gawa, yung maling mga kapamaraanan sa buhay, yung mga maling mga pangarap at mga ninanais sa buhay. Kailangan bitawan natin yun at umayon tayo dun sa gusto ng Panginoon. At yung kanyang mga salita ay dapat nating itong bigyang pansin at makasunod tayo. At sa gayon, yung kanyang bagong gustong gawin sa atin na blessing o yung pagpapala ay matatanggap natin. So merong exchange. Bago natin tanggapin sa Diyos yung bagong bagay na makabubuti sa atin, sigurado naman makabubuti, meron tayong bibitawan, mga kapatid. Dahil hindi po pwede dalawang hawak natin. Na hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Hindi po pwede. Isa lang po. Isa lang po ang dapat mong i-master. Dahil sabi po riyan, you need to leave the things that contradict His will and His word so you can receive the new blessing in Christ. When Jesus said to Peter, "Follow me, and I will make you," His plan for Peter was to promote him, lift him up, and upgrade him. Kita nyo na po, kapag tumawag po ang Diyos, it is a call for a promotion, a higher level of our life. O kung ano man yung, sigurado kapag ang Diyos ang tumawag sa'yo, mas higher level yung ibibigay niya sa'yo kaysa sa pinangahawakan mo ngayon.
mas napakahalaga pa kapag ka ang pagtawag sa Diyos ay dumating. Sigurado po na it is a call for promotion for you and me for a higher level. Yun po ang plano talaga ng Diyos. So if we respond and follow Jesus, then we can receive that. Kapag ka tayo po ay tumugon at sinunod po natin ang Panginoon, matatanggap po natin talaga ito. We follow the Lord by following His Word and leading of the Holy Spirit. Tama po, na talaga naman. Pagka sumunod na po tayo sa Panginoon, mararamdaman po natin yan. Kapag ka nandyan po yung hipo ng Panginoon, talaga pong magmamadali ka dahil po excited ka at meron kang kagalakan dahil nandyan po yung pangunguna sa iyo ng banal na Espiritu at yung liwanag ng salita ng Diyos na punong-puno ng mabubuting pakay sa iyo, sa buhay mo. Talaga pong magagalak tayo kapag dumating po yung paghipo ng Diyos na yan. Hindi mo pwedeng ipagpalit kahit kanino yan o sa anumang bagay pagka hinipo ka na po ng Panginoon. So, if we fail to follow the command of the Lord, then we are no more in the correct path. So, kapag tayo po ay nagkamali o tayo po ay hindi tumugon na sumunod doon sa kagustuhan ng Diyos, then we are no more in the correct path. So, kita nyo na po. So, correct path, yung tamang landas ng buhay. Ang tamang landas ng buhay ay sumunod sa Panginoon. Yan po ang totoo. And that will entail regress and no progress in our lives. So, para po tayong lumalakad ng paatras. Paatras yung buhay natin kapag hindi po tayo sumusunod sa Diyos o ayaw nating sumunod sa Diyos. Wala po talagang mangyayari patungkol dun sa paningin ng Diyos. Lahat po ng ating ginagawa ay mawawalan po ng kabuluhan dahil hindi umaayon ito sa kalooban niya. So para po tayong namamana sa dilim, hindi maganda. So, tinan po natin yung Mark 1:19-20. When he had gone a little farther from there, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who also were in the boat mending their nets. And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with a hired servants and went after him. So yan po rin po yung magkapatid na yung anak ng kidlat, yung magkapatid, yung magkapatid na James and John. So yun, tinawag po silang mga anak ng kidlat na bigla-bigla na lang. Siguro, ba't ganun ang tawag sa kanila? Mabilis sila magdesisyon. So sila po ay dagdag dun sa mga tinawag ng Panginoon. Jesus is calling other people to follow Him because He wants to bless them by making them something good. So the purpose of this message that is calling you is, like we have heard a while ago, is to bless you, make you something good, and a blessing to others. Yan po yung gustong iparating sa atin ng Panginoon, na kapag tumugon po tayo ay tiyak na pagpapalain tayo, gagawin tayong isang mabuting tagasunod niya. Mas magiging mabuti ang buhay natin, pabubutihin niya ang buhay natin, at sa gayon ay maging pagpapala tayo sa iba. Jesus spoke to them again saying, I am the light of the world. He who follows me shall not walk in darkness, but have the light of life. So yun po yung isang mabuti rin pakay ng Panginoon, na sa lahat ng susunod sa Kanya, sila po ay hindi lalakad sa dilim, ngunit mapapasa kanila ang liwanag ng buhay. Wow! Praise God! Di po ba napakasarap marinig, Alisin tayo sa kadiliman. Ano ba yung kadiliman? Kapag nandun ka po sa kadiliman ng buhay, nandun yung kahirapan, nandun maraming problema, nandun yung maraming sagabal, nandun lahat ang lungkot, ang hirap, at pasakit. So, darkness po ang nabanggit ng Panginoon at liwanag. So, mamili ka. Kapag wala ka sa Panginoon, sabi niya, sigurado nasa dilim ka. Bakit? Ang Panginoon ng liwanag So kung wala ka sa Panginoon, wala ka sa liwanag. Malinaw po yun. So kapag sumunod ka,
Malalagay ka sa liwanag. Napakadali po pala na intindihin para malaman mo kung saan ka pupunta. Ang sabi ng Panginoon, kapag wala ka sa Kanya, nasa dilim ka. So, kapag sumunod ka sa Kanya, sigurado nasa liwanag ka. So, tanggapin na po natin yung liwanag. Amen po ba? So, napakahirap po na meron pong kadiliman, nangangapa sa dilim, hindi mo makita ang landas na pupuntahan mo. No? Mahirap po yun. Wala kang direction sa buhay dahil hindi mo makita yung tinatahak mo. Madilim eh. Di mo ba? So, some may answer and say, life in sin. Ano ba daw yung darkness? So, maaari, ganun din po yun. Namumuhay ka sa kasalanan, kaya madilim. Di ba? Ganun naman po talaga yung gumagawa ng mga sekreto na gusto nila nasa dilim. Yung iba nga, pupunta pa sa sementeryo, nakakaitim. So, bakit? Darkness po yun eh. So, yung pong life in sin may be living in darkness. That is correct. So, to follow Christ is to live away from sin. Tama naman. Ano-ano po ba yung mga kasalanan na nagagawa natin laban sa Diyos? So, napakarami kung ating pong titingnan ng mundong ito. Napakarami po na masasabi natin nasa kadiliman. Dahil wala po sila dun sa tamang pagsunod sa pamamaraan na itinuturo ng Panginoon. Kaya tinatawag na sila ay nabumuhay sa dilim. Then you will not be able to find the right way and the correct direction. If you cannot see, then you cannot move. And you cannot progress. And the worst, if there is no light to see the direction, you may move and go backward and regress dramatically. Those who do not follow the Lord, they are in darkness. So malinaw po yan. They have no clear path where to go. When you speak to them, they don't have sense of direction. They don't have clear vision or proper plan. When you observe their lives, then you will find no fruit and no progress. The same Peter, he lost his focus on the Lord after crucifixion. Dito po natin makikita yung kapalpakan ni Pedro. Nung kung saan ay pagkatapos pong ipako ng Panginoon, dahil po nung bago pa lang ipako si Jesus Christ, pumalpak na si Pedro. Sabi niya, Pedro, sinabi niya sa Panginoon, Panginoon, hindi kita ipagkakait o hindi kita itatanggi over my dead body, sabi niya. Pero sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, bago pumutak ang manok ng 3 beses, itatakwil mo ako. Sabi niyang gano'n. So ito nga po ang nangyari sa kanya. After Christ's crucifixion and His resurrection from the dead, He went to the nets that He left. So bumalik siya dun sa pagiging mangingisda. Iniwan niya yung tawag ng Panginoon sa buhay niya. He went back to his old life. Yun po yun. Bumalik siya sa maling landas na naman. Kaya ako kanina, correct path is following Jesus. Pag lumahis ka ron, mali na yung path na pupuntahan mo. Old life daw po yon. And went away from following Christ. Kita nyo na po. So afterward, Jesus appeared again to His disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, and 2 other disciples were together. So nangisda muli sila, silang mga grupo. I'm going out to fish, Simon Peter told them. And they said, we'll go with you. Kaya nga sabi ng Panginoon, Jesus said that whoever follow Him will not live in darkness but in the light. Pero nang nangyayari, bumabalik sila Pedro. Sa John 21, 1-5, makita po natin diyan. Simon Peter told them and said, we'll go with you. So they went out and got into the boat, but that night they caught nothing. Early in the morning, Jesus stood at the shore, but the disciples did not realize that it was Jesus. He called out to them, friends, haven't you any fish? No, they answered. So kita nyo na po, malungkot na balita. Madaling araw, nandun na si Jesus at di nila kagad nakilala. Dahil humiwalay na sila sa Kanya nung pagkarang muling mabuhay ang Panginoon, bumalik sila sa pagiging mangingisda kasi nangatakot sila, baka sila pati ay mga huli. So dumating sa kanila yung kaduwagan, wala pa kasi sa kanila yung banal na espiritu.
Wala pa sa kanila yung kapuspusan ng banal na espiritu ng panahong ito. The first question Jesus asked them was the following: Friends, haven't you any feast? As Jesus was telling them indirectly and especially to Peter, marahil ganito ang sabi ng Panginoon, what you had achieved being away from following me. Ano ang napala mo, Pedro, nung ikaw ay lumayo sa akin? No achievement for us if we move away from following Christ. Tama po. Wala po. Isipin niyo po yung nangyari sa kanila, magdamag. Kasi gabi pa lang, umalis na sila. Hanggang madaling araw, wala silang nahuli. So, nagpagod lang sila. So, isang bagay, kapag umiwalay ka sa Panginoon, darating sa iyo yung mga pagkatigang, unnecessary suffering, dahil umiwalay ka sa Panginoon. Then, the next thing that the Lord did, He instructed them with the following. Ito na. Nung kasama na nila ang Panginoon muli, ito ang sabi ng Panginoon. He said, throw your net on the right side of the boat, and you will find some. Sabi ng Panginoon, some. But when they did, they were unable to haul the net in because of the large number of fish. Kita niyo na po yun. Magdamag silang walang nahuli dahil wala naman ang Diyos doon, di nila kasama. Nung dumating na ang Panginoon, sabi ng Panginoon, itsa nyo sa kanan. So, nung initsa nila, yung magdamag nilang pangingisda, wala silang nahuli. Pero one time lang nagsalita ang Panginoon. Ilagay mo yung sa kwan, itsa mo sa kanan. Ano nangyari? Punong-puno yung net nila ng isda. So, there is a very big difference. Kapag wala ka sa Panginoon at di mo siya kasama, hirap ang buhay. Pero pag kasama mo ang Panginoon, napakadali ang buhay. Kita niyo na po, di po ba? Nakita niyo na po kaagad doon, di po ba yung difference? Jesus, with such help to His disciples, He was calling them once again to trust Him and follow Him. He was reminding them that they cannot manage their lives and their living without following Him. So, tama po yun, tinuturo ng Panginoon. Na kailangan, kasama natin lagi ang Panginoon upang i-manage at turuan tayo sa madaling pamamaraan ng buhay. Hindi po tayo maghihirap dahil ang Panginoon po ay may-ari ng langit at lupa. Hindi niya tayo bibigyan ng kahirapan sa buhay. So, yan po. At sinabi ng Panginoon, bring some of the fish you have just caught. So Simon Peter climbed back into the boat and dragged the net ashore. It was full of large fish, 153. But even so, the net was not torn. So napakarami po yung kanilang nahuli, 153 pieces. Marahil po ay 1 kilo each. So marami na po yan sa isang araw na huli. Ano? So ito po ay provision ng Panginoon. Na kung tayo po ay talagang may kinakailangan sa buhay, ang Panginoon, He can provide, He can make a way upang sa gayon ay matugunan yung ating mga pangangailangan sa buhay. Dahil po nung kasama nila ang Panginoon nung lagi, the Lord Jesus Christ never na pinagkulang sila sa mga araw-araw nilang pangangailangan. So gayon po ang logic doon. Kapag tayo po ay tunay na sumusunod sa Panginoon, hindi niyo po tayo pagkukulangin sa lahat ng ating mga daily sustenance. Nandun po lagi yung provision niya sa lahat ng ating kailangan sa buhay, pagkain, o finances, o anumang bagay na ating kailangan. God will teach us where to find them, how to find them. Hindi po tayo pagkukulangin na Panginoon. Pangako niya yan that He will provide all our needs according to His riches and glory in Christ Jesus. So, ganun po karami yung kanilang nahuli. Sa isang iglap lang na sinabi ng Panginoon, nandyan, kunin dyan. O, ganun po. Napakadali pong ipunin ng Panginoon ng isda sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Nauutusan yung mga isda, o mag-ipon-ipon kayo para kina Pedro. O, ganun po ang Panginoon, walang bagay na mahirap sa kanya. Pwede niya utusan
Kahit anumang bagay ang gusto niya, pwede niya magawa. Just to bless His people. Ganun po siya, di po ba? So not only spiritual blessing that God can provide to us, but even our material blessing, you will gain if you decide to follow Christ. So yun po yung pangako ng Panginoon. Hindi lang puro salita ang Diyos, ano? Hindi lamang puro spiritual ang bibigay at ituturo sa atin ng Diyos, maging yung material blessing natin na kailangan natin sa buhay na ito upang hindi po tayo magkulang sa araw-araw nating pangangailangan. So sa susunod nating inaaral, sabi diyan, no? Sa verse 12 and 13, Jesus said to them, "Come and have breakfast." None of the disciples dared ask him, "Who are you?" They knew it was the Lord. Jesus came, took the bread, and gave to them, and did the same with the fish. So doon po nakilala na nila ang Panginoon kung sino siya. Dahil po naramdaman na nila ito nga ang Panginoon. Dahil may mga himala na naman. So sa Panginoon, kapag kasama ng isang mga mananampalataya, yung pong mga himala, yung mga amazing things, just a simple thing pong nangyayari yan. Nagiging natural po lamang at ordinaryong bagay kapag kasama natin ang Panginoon. So Jesus served them. They comforted them, and He encouraged them once again to follow Him. When they had finished eating, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than this?" No, ay tinuturo ng Panginoon, more than this? More than your business? "Yes, Lord," he said. "You know that I love you." Jesus said, "Feed my lambs." Again, Jesus said, "Simon, son of John, do you love me?" He answered, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said, "Take care of my sheep." The third time, he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" Peter was hurt because Jesus asked him the third time, "Do you love me?" He said, "Lord, you know all things. You know that I love you." Jesus said, "Feed my sheep." So meron po siyang inuutos kay Pedro particularly, no? Feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. So meron po siyang obligasyon na dapat na gawin ayon sa sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sabi diyan, to follow Jesus is to obey His word and His commands to you. So mahalaga po yung mga salita ng Panginoon at yung specific na ipinapagawa sa atin, dapat nating sundin upang patuloy po nating mabigyan kaluguro ng Diyos na tumatawag sa atin at nagnanais na gawin yung mga bagay na ikabubuti natin. Di po ba? Ito pa katandaan po natin. Lahat ng bagay ng Diyos ay para sa ikabubuti natin. Hindi lamang sa kapurihan niya ito, kundi para rin sa kabutihan natin, mga kapatid. Parallel po yun. Kapag na-bless po natin ng Diyos, ibe-bless din po niya tayo. Kapag nabigyan natin ng honor ang Diyos, i-honor din niya tayo. So yun po yun talagang parallelism. Pero hindi po natin mahihigitan ang Diyos sa kanyang pagbibigay o sa anumang paglilingkod. Ang Panginoon nga, ultimate na ginawa niya namatay siya sa krus Yun po yung itinuro niyang greatest, ultimate sacrifice. Yung ikaw ay magsakripisyo ng buhay. Pero kung hindi naman po tayo tatawagin sa ganong calling, lahat po ng ating gagawin, hindi po natin maunahan ng Panginoon sa paglilingkod, di po ba? So, pero sa isang banda, tatapatan po ng Diyos yung lahat ng ating mga pagpapagal na gagawin para sa Kanya. So, we need to obey. Sumunod po tayo upang hindi po masayang yung mga araw na ibinibigay, inilalaan ng Diyos sa atin para mapabuti ang buhay natin. So, maging masipag po tayong sumunod dahil diyan po ang susi ng blessing. Obedience is the key for blessing. Di po ba?
Kaya para mas lumiwanag ang buhay, ika nga, at unti-unti tayong lumayo sa kadiliman ng buhay, dagdagan po natin yung pagiging obedient natin sa Diyos. To each and every one of us, Jesus is giving certain instructions so that our life will be fruitful and our ministry will be effective and productive. Kita nyo na po. Kapag sinusunod natin yung specific instruction na yon. The Lord already gave Peter responsibility to be a fisher of men, to win souls for God. Yan po yung talagang katawagan ni Pedro. But Peter went back to his old life and style of living, forgetting what the Lord had instructed him to do. Therefore, once again, the Lord went back to him and challenged him if he truly loved the Lord. Peter confirmed to the Lord that he truly loved him. And Jesus answered to him that if he truly loved the Lord, he need to show that by his care to his sheep. By his care to his sheep, as the Lord told him, feed my lambs, take care of my sheep, feed my sheep. The Lord's word meaning for Peter that he need to be a mature person by being responsible, caring attitude towards others. The same is for you and me. If you really love the Lord, then you show that by your willingness to do. The Bible tells us the following. Dear children, let us not love with words or speech, but with action and in truth. Yan po yung talagang paraan. Nakalugod-lugod sa Diyos. Huwag po tayong susunod lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sumunod tayo ng may kasamang gawa at totoo na naglilingkod sa Diyos. Our love toward the Lord should be manifested in form of action and deed, in accordance to what God had ordained us to do. For we are God's workmanship. Tayo po ay hinuhubog ng Diyos. Saka, kung hindi tayo sumusunod ng maayos sa Kanya, paano niyang bubuuin yung plano niya sa atin? Kung hindi tayo talaga magiging matapat sa Kanya, ano ang matatapos sa buhay natin? We are created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. So yun po mga kapatid, nabanggit dyan na tayo po ay God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works. So yun po yung lalakaran po natin, yung mabubuting gawa na inilaan ng Diyos sa atin noong pang-una, bago po tayo maisilang pa sa mundong ito. Meron ng pinlano ang Diyos na dapat nating lakaran. Yun yung correct path. The correct path for a better life is following Jesus, because He's a model of God's children. Si Jesus Christ ang ating pinaka-role model upang matupad natin yung hinihingi ng Diyos sa bawat tao sa mundong ito. Kaya kung tayo po ay tutong magiging mabuting tagasunod, ay yung pong mabuting workmanship o yung plano ng Diyos sa atin ay mabubuo ng maayos. Yung pong napakagandang plano niya sa bawat isa sa atin ay ating pong mararanasan at ating matatagpuan sa tinakdang panahon ng Diyos. At sinabi pa rin niya diyan sa 21:18 to 19, may nabanggit pa po ang Diyos diyan na sabi niya, very truly I tell you, when you were younger, you dressed yourself and went where you wanted. Nakikipag-usap po siya dito kay Pedro. But when you are old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and lead you where you do not want to go. Jesus said this to indicate the kind of death by which Peter would glorify God. Then he said to him, follow me. So yun po yung plano ng Diyos sa buhay ni Pedro. Na katulad din po ng Panginoon ay mararanasan niya yung great sacrifice na ginawa ng Diyos ng ating Panginoon na siya ay naipako rin sa cross. Si Pedro po pinako rin po sa cross na pabaligtad So Peter was so faithful also
by obeying the voice of God in his life. Though sabi niya, hindi ako karapat-dapat na matulad sa Panginoon, ipako niyo ako pabaligtad. So ganun po nangyari sa kanya. For Peter to be able to take care and feed the lambs and the sheep of Jesus, he ought to be willing to crucify his own will, ambitions, and plans, and be willing to go even to the places that he is not willing to go. Otherwise, he cannot do the task that the Lord had entrusted to him. And then the Lord said to him, "Follow me." It means to be willing to suffer for Christ and offer your life willingly as a living sacrifice to him. In the same way, for you to serve God, you need to be willing to suffer for God and willing to go where God had called you to go, not according to your will and not according to your plan, desires, and ambition. To follow Christ, it means to be willing to put aside the old plans and our dreams. So, kailangan po natin isang tabi talaga yung mga nakasanayan nating ginagawa sa pamamagitan ng sarili nating mga kagustuhan at mga plano. Kapag sumunod na po tayo sa Panginoon, dapat po talaga siya na ang mamahala sa atin hanggang sa dulo ng ating buhay. Yan po yung talagang perfect plan ng Diyos na matutupad sa atin kapag binitawan na natin sa kamay ng Diyos ang ating mga sariling mga pananaw sa buhay, mga plano, kagustuhan. Kapag ipinaubaya na natin sa Diyos yan, He will be the driver of our lives. Kaya nga sabi niya dyan sa Romans 12:1, "Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, offer your bodies as a living sacrifice, holy, pleasing to God. This is your true and proper worship." So malinaw po riyan na tayo po ay kinakailangang throw away the worldly style of living and take hold of what God had planned for you. So kailangan na po nating itapon yung mga makamundong kaparaanan na ating nakasanayan at doon po tayo mag-master doon sa plano ng Diyos sa atin. At sabi pa niya yan sa 12 verse 2, "Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will." So yun po yung napakaganda plano ng Diyos. Talaga pong perfecto yung plano niya sa atin. Na kung saan ay sinabi niya rin dyan sa 20 to 21 and 21 ng dyan, "Peter turned and saw that the disciple whom Jesus loved was following them. This was the one who had leaned back against Jesus at the supper and said, 'Lord, who is going to betray you?' When Peter saw him, he asked, 'Lord, what about him?' Jesus answered, 'If I want him to remain alive until I return, what is that to you? You must follow me." So sabi ng Panginoon, focusing on other people will only make you turn away from the Lord and lose your focus. But you will lose your effectivity and productivity. So kapag ibinaling natin yung ating paningin sa ibang tao, na katulad din natin marahil naglilingkod o namumuhay, so wag po tayong bumaling dun sa ating mga sariling mga kahaka-haka o kaisipan. Dahil ang gusto po ng Panginoon ay kanya-kanya po tayong lakad sa piling niya, sa plano niya sa atin, ay meron po tayong kanya-kanyang accountability. So yung accountability po ng kapatid at ikaw, magkaiba po yun. Meron po kayong sariling kanya-kanyang lalakaran ayon doon sa kagustuhan ng Diyos. God had given you a task and a responsibility to do. This you need to do faithfully, wholeheartedly. Don't compare yourself with others. Don't mind other people's work and business. You follow Jesus by doing perfectly what Jesus had asked you to do or to achieve. Peter was really benefited from that rebuke of Jesus. And that was an effective way in calling Peter back and fully to get involved in serving God. In the same way, God maybe is rebuking you through this message because you had turned away from Him and had put your eyes on people. So baka nandun ka na sa
mga kahinaan o mga anuman, nainggit ka sa ibang tao, gano'n, nabaling na yung paningin mo sa mga tao, hindi na sa Panginoon, ibalik po natin yung paningin natin sa Diyos at hindi sa mga tao. You will be more effective in service if you compare yourself with God's Word. Yan. And follow the good example. Kaya nga sabi niya sa Philippians 3:17, join together in following my example. Sabi ni Pablo. Brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. So doon po tayo bumaling, doon sa mabubuting halimbawa na katulad ng binanggit dyan ng Panginoon, na focus tayo doon sa mga ginagawa ng Diyos at hindi doon sa mga buhay ng mga kapwa natin mga tao. Peter did very well after that meeting with the Lord and did what was required of him. And the Lord was so faithful to help Peter to save him from various troubles. It was about this time that King Herod arrested some. Ito po yung kasaysayan ng pag-iingat ng Panginoon sa buhay ni Pedro nung siya po ay mahuli nakasama ng mga iba pang mga disipulo na kung saan ay si James po ay kapatid nung John, yung anak ni Zebedee, ay napugutan po ng ulo doon. When he saw that this met with approval among the Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to the guard by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring out for public trial after the Passover. So Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. So dito po siya nakaranas nung himala nung siya po ay makulong at pinaplano rin siyang isunod na patayin katulad ni James, pinugutan ng ulo at pagkaraan po kasi ng Passover, gagawin yon kasi po Passover yung araw na yon. So kinabukasan plano siyang ipabitay din, pero dahil sa mataimtim na pananalangin ng mga kapatiran, siya po ay iningatan ng Panginoon. The Lord worked out to deliver Peter from the above trouble this way. So sabi diyan sa nasusulat ay kung saan ay kung ating pong titunghayan niya sa Acts 12:6-8, makita po natin doon na yung pong mismong anghel ng Diyos ang dumalaw sa kanyang kulungan at siya po ay iniligtas at yung kanyang tanikala ay inalis sa kanyang kamay. Kaya doon po naranasan muli ni Pedro yung himala at kapangyarihan ng Diyos nung sa kanyang pagsunod sa Panginoon, sa kabila ng kanyang pagtalikod, ay ipinakita naman muli ng Panginoon sa kanya yung kanyang matapat na pagsunod ay sinuklian ng Panginoon ng kanyang kapangyarihan upang ingatan siya sa lahat ng mga nagtatangka ng masama laban sa kanya. And yet, yung iba pong kapatid ay pinahintulot naman ng Panginoon na maging sakripisyo. So, meron talagang plano ang Diyos sa kanya nating buhay. Pwedeng isakripisyo ka ng Diyos para sa karangalan niya at mabuting plano rin sa'yo. It doesn't mean na tayo po ay nasakripisyo, nabaliwala ang buhay natin at paglilingkod. No, meron pong purpose ang Panginoon sa mga pangyayari sa buhay natin. Kaya ito po, natunghayan ni Pedro. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent His angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." So yan po, umaasa sila na siya po ay mabibitay kinabukasan. Pero ang Panginoon ay pinangunahan po, nanguna ang Panginoon para iligtas siya, ilayusin sa kapahamakan ng araw na yon. To follow Jesus will secure to you the future and give you deliverance from troubles, and He will be able to escape from the hands of wicked people. Kaya nga po diyan ang sabi ng Panginoon sa Proverbs 18:10, "The name of the Lord is a fortified tower. The righteous run to it and they are safe." So kita po yan, sa piling ng Panginoon, doon po tayo makasisilong at doon po tayo makatatakbo dahil doon po tayo ligtas at iingatan po tayo ng Panginoon. Kaya, with confidence, we can say, "The Lord is my helper. I will not be afraid." So, yun po yung dumating kay Pedro sa bandang huli.
nagkaroon po siya ng boldness to serve the Lord until the end of his life. As you obey the Lord and respond to His call, He is able to save you and deliver you from all kinds of trouble. Either na ikaw ay sasacrifice, bibigyan ka ng peace of mind ng Panginoon. Either na ikaw ay gawan ka ng mga kamanghamanghang, mga kaparaanan ng Diyos, you will enjoy. God is calling you to follow Him and walk faithfully in His ways. Then you will be able to achieve good things, for the Lord Himself will work out that to you. You will be able to see clearly with the Holy Spirit and will have a vision and a sense of direction as you follow Christ. Amen. So yun po yung talagang malino na direksyon ng Panginoon. Kung tayo po ay talagang maghahangad at magtatapat, ito po, each day is an opportunity for us to drop our nets and follow Jesus. So lahat ng bahagi ng ating buhay, kaya anuman ang ginagawa mo sa mundong ito, basta ikaw ay nakapokus sa Panginoon, you can always have an opportunity to be used by the Lord and follow Him whatever He wants you to do in the life of other people na wala pa po sa Panginoon. Kaya tayo po, again, the purpose of this message that is calling you to bless you, to make you something good, and to be a blessing to others. So pagpalain po tayo ng Panginoon, mga kapatid. At ito po ang mensahe niya, na tayo po ay hanapin natin yung correct path towards a better life, and that is following Jesus. So ang Panginoong Diyos ay patuloy tayong pagpalain sa hapong ito, mga kapatid. Bigyan po tayo ng panibagong kaparaanan o sigla, lakas upang tayo po ay makahulagpos sa mga maling pamamaraan sa buhay, o marahil tayo po ay nadudulas-dulas pa sa paggawa ng mali at kasalanan. Ito na po ang panahon para tayo humulagpos at sundin natin ang gusto ng Panginoon at gawin natin yung pinapagawa niya sa atin, sa ating pamilya, sa ating mga sariling bakuran, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. God wants to use you, to bless you, to make you something good, and to be a blessing to others. So i-commit natin ang ating mga sarili at lahat ng ating mga paningin ay sa Kanya natin ituon at maglingkod tayo ng tapat sa Panginoon. Ipagkatiwala natin sa Kanya, maging anumang mga kahirapan o mga pagsubok na dumarating sa atin, at tayo ay ang Panginoon ang mismo ang gagawa ng paraan upang tayo po iligtas, dilayo tayo sa mga masasama, at pagharian tayo ng Kanyang kapangyarihan at ng Kanyang kapahingahan. Pagpalain tayo ng Panginoon, mga kapatid, anuman ang inyong kalalagayan sa oras na ito, and I know God will continually teach you the right thing to do for you to live a better life, and that is following Jesus. For you to live a life that is so peaceful, a life that can be meaningful, a life that will glorify and honor the name of God in your life. So, wala pong ibang paraan kundi ang sundin ang gusto ng Diyos at maging matapat tayo ron, dahil ang Diyos ay magiging matapat para tayo ay samahan, ingatan, pagpalain, pangunahan, ilayo sa disgrasya, kapahamakan, ipagkaloob sa atin na lahat ng ating pangangailangan sa buhay, at sa gayon ay mapupuspos tayo ng kagalakan at kasiyahan na sa araw-araw ay meron po tayong sipag para siya po ay bigyang karangalan at kadakilaan sa lahat ng bagay. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid, sama kayo naroon sa oras na ito, ang Diyos ay hindi magpapabaya sa inyo. God bless po, mga kapatid.